Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoong Jesucristo ang bibig at tainga ng lalaking utal at bingi. Si Jesucristo ang mukha ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinagagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritual, matutunan din natin maging mga mukha ng awa ng Diyos at sa gayoy maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat, dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangugugutom. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at ang isa na may dukha na panay sulsi ang damit.
Kung aasikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sasabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tignan ninyo mga kapatid, kung minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinapamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang lalaking utal at bingi at siya po ay nakatira
sa Decapolis, isang rehiyong may malalim na kulturang Griego at karamihan sa kanila ay mga hintil. At kung ang lalaking tinutukoy dito ay isang hintil, ibig sabihin siya ay isang pagano. Alam po ninyo, noong kapanahunan ni Jesus, naniniwala ang mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas dahil para sa kanila, sila lang ang tanging bayang pinili, pinagpala at hinirang ng Diyos. Kaya naman para sa kanila, ang mga hintil, ang mga pagano ay walang puwang sa kaharian ng ating Panginoon. Subalit, maliwanag nating narinig ang ginawa ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Isinuot niya ang kaniyang mga daliri sa tainga ng lalaki. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala sa langit at nagbuntong hininga at sinabi niya, Ephata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. At anong nangyari pagkatapos? Agad-agad nakarinig ang lalaki, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng tuwid at maliwanag. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napatunayan natin sa ating ebanghelyo na lubos na kinalugdan ni Jesus Nazareno ang taong sa kanya ay naniniwala at nagtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay naging bukas para sa ating lahat. Ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ngunit ito ay pangkalahatan. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayan ng Israel, ang kaligtasan napasa ating lahat. Kung para sa lahat, ang ibig sabihin nito, mayaman ka man o mahirap, hintil ka man, Griego o Hudyo, Kristiyano ka man o ibang relihiyon, makapangyarihan ka man o mahina, profesional ka man, may sinasabi sa lipunan o wala, lahat tayo may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Uulitin ko po, lahat tayo, bawat isa sa atin na anak ng Diyos, mayroong puwang sa kaligtasang kaloob at handog ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may anak siyang mahuhuli. Hindi niya gusto na may anak siyang maiiwan. Hangad ng Diyos, tayong lahat ay sama-samang makarating sa kaniyang kaharian sa langit. Kaya't pagkakaisa ang ibig ng Panginoon, hindi ang pagkakawatak-watak. At kagaya din ng lalaking bingi at utal, nais ni Jesus Nazareno na ang bawat isa sa atin ay gumaling din sa ating mga sakit at karamdaman. Kaya pwede bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto nating na nais pagalingin at gumaling sa kanilang karamdaman. Kung ang lalaking ito na pagaling ni Jesus Nazareno, hindi katakataka na tayo din sa ating mga sakit at karamdaman ay pagalingin din niya sa lalong madaling panahon. Kaya nga ang kanyang wika, mabuksan, isang makapangyarihang salita na winika mismo ni Jesus Nazareno. At ngayon, kanya ding sinasabi sa bawat isa sa atin, sa bawat naririto ngayon, sa lahat ng ating mga online viewers, sa lahat ng ating mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa lahat ng may mga sakit
at may malubhang karamdaman, nais ni Jesus Nazareno mabuksan hindi lamang ang ating mga bibig, ang ating mga tenga at mata. Nais din niyang mabuksan ang ating isip at kalooban upang matanggap natin buong buo ang kaniyang pagpapagaling at mga biyayang siksik, liglig at umaapaw. Nais niyang mabuksan ang ating kamalayan na si Jesus Nazareno, ang ating dakilang manggagamot. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At higit sa lahat, nais niyang mabuksan ang ating mga puso upang sa araw-araw ng ating buhay ay matuto tayong umibig at magmahal hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi sa ating mga mahal sa buhay, pati na rin ang mga mahihirap at nangangailangan. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, si Maria naging bukas ang puso sa kalooban ng Diyos. Si Maria nanatiling bukas ang puso magpahanggang ngayon. Bukas ang kaniyang puso sa pagdalangin sa bawat isa sa atin para sa ating kagalingan at kaligtasan. At hilingin natin sa kaniyang panalangin, sa kaniyang paglingap at makainang pag-aaruga na tuluyan ng mabuksan ang ating puso at kaisipan upang sa gayon maging handa tayo na tanggapin ang kagalingan at pagpapalang mula kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso at isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansiriling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madama nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan upang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami mapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadeboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa inyong walang patid na pagtulong at pagbibigay ng inyong mga handog at donasyon sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong at donasyon sa pag-aabot at pagbibigay ninyo ng mga ayuda tulad ng bigas, kape, asukal, mga dilata at noodles na siya namang ating ibinibigay at ibinabahagi sa mga kapatid nating mas higit na nangangailangan, mga kapatid nating nasalanta ng mga trahedya at kalamidad. Kahapon po, kasama ng ibang mga staff ng Quiapo Church, nagtungo po kami sa barangay Gipit, Antipolo at mahigit 300 pamilya ang naabutan po natin ng mga relief goods.
Nakita namin ang matinding pananalanta ng bagyong Enteng dahil ang mga kapatid natin doon abot hanggang bubong ang baha. Kaya karamihan sa mga pamilya doon nakaranas din ng landslide at sa kasalukuyan ay walang matirhan. Sa katunayan, may 4 na namatay sa kanilang barangay dahil sa matinding landslide at pagbaha. Kaya patuloy ang aming panawagan dahil ang inyong mga binabahagi ay siya rin nating itinutulong sa ating mga kapatid na nasalanta. Tunay nga pong ang ating pagdidibusyon, tinuturuan at tinutulak tayo upang magmalasakit, tumulong sa ating kapwa at magmisyon. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan, binuksan ni Jesus Nazareno ang pintuan ng kaligtasan, hindi lamang para sa Hudyo at bayan ng Israel. Ang kaligtasang ito ay para sa ating lahat. Kaya nga, hindi lang kaligtasan ang hangad ni Jesus Nazareno, kung hindi maging kagalingan ng lahat ng ating sakit at karamdaman. Sa tulong ng ating matibay na pananampalataya, tanggapin natin ang kaloob na kaligtasan at kagalingan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.